it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028. Naku. Sabi ng Kitang-kita nyo naman ho sa pagmumukha nitong si Lisa Lucaret. Kita nyo naman ho mga kababayan, di ba? Kita nyo naman na talagang, naku, problema to, laking problema nito. Paano ba to tatakbo si Sara Duterte? Paano namin tatalunin to? Naloko na. mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will. So, gamitin po natin. Naku, yari ka sa Ramdam ho natin na intimidated ho yung Ali. Hayun na nga ho mga kababayan, balita natin. Marami daw hong nagpanik sa Malacanang dyan sa pag-aanunsyo na yan. Itong si VP Sara, natatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028 presidential election. At itong si Aling Risa, naku Aling Risa, ano na nangyari? Ang babagal nyo kasi. Di ba? Ang daming panahon, ba't di kayo mag-anunsyo? Meron pa kayong nalalaman na last quarter ng taon, doon kayo magko-consolidate, doon kayo mag-uusap-usap. Di ba? Sabihin nyo na kung sino yung kandidato nyo para magkaalaman na eh. Di ba? Pagka nakita ho natin ng kartada, alam na natin kung sino mananalo dyan. Kaya naunahan kayo ni VP Sara. Oh, ngayon sinabi na niya, natatakbo siya. Ngayon pa lang, ikakampanya na namin siya. Maglalagay na ho tayo dyan na vote Sara Duterte for President. Di ba? Ganun lang naman ho kasi yun. At dito rin ho sa video na to, papasadahan ho natin ang interview nitong si Ping Lacson dito kay Ed Linggao at dito sa Ali na pagka hindi nasunod ang mga kasagutan sa mga tanong niya ay nag-aalburuto. Kung bago lang ho kayo sa page update, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Gusto nyo ba marinig ulit? Yung mga binitawang katagaan itong si VP Sara na yumanig sa political scene ngayong umaga sa buong Pilipinas. Gusto nyo ba marinig? Paparinig ho natin para naman itong si Risa Hontiveros. Ika nga kahit papaano maramdaman niya na pader ang babanggain nila sa 2028 presidential election. Paano yan? Mag-i-impeachment sila. Mag-i-impeachment sila tapos nag-anunsyo si VP Sara natatakbo. Ano na yan? Naku, naloko na. Na-checkmate kayo ni VP Sara. Ayo akala nyo makakaisa kayo, mga walang niya kayo Ito, pakinggan natin mga kababayan. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Yan. Para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Yan. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Syukran. Ano na rin siya? Ang dami mo kasing kaartihan. Nag-i-station hopping ka na, marami ng media sumusunod sa'yo, mag-anunsyo ka na rin kasi, sabihin mo na kung tatakbo ka, wala namang problema, hindi ka naman namin iboboto eh. Di ba? Para mag-usap-usap na kayong lahat. Di ba? Mag-usap-usap na kayong lahat, pagplanuhan nyo na yung inyong mga magiging estratehiya para labanan itong si VP Sara. Kasi ika nga, yung mga agam-agam na ikakampanyo natin si VP Sara, paano kung hindi tumakbo? Wala na kung ganun ngayon. Wala na. Tapos na ang usapan, ang hinihintay na lang ho natin kung sino magiging VP niya. Pero Rodante Marcoleta pa rin ho tayo dyan. Pero pagka nagkataon, para talagang solidong-solido, ika nga, para walang panggulo, pwede rin hong Sara Robin. Pwede. Bakit hindi, di ba? Pwede rin Sara Marco, pwede. Sino ba? Sara Bato, pwede. Anak ng tao, ayari kayo kay Senator Bato pag naging Vice President yan. Hindi, kasi ganito lang kasimple yan eh. Pagka nanalo si VP Sara, ay pagka tumakbo si VP Sara, kung sino man ang kandidato niya, pagka binoto si VP Sara, walang ibang VP yan. Kung sino ang presidente nila, kung Sara Duterte sigurado, straight vote ho yan. At sigurado ho tayo mga kababayan, yung ating mga senatorial candidate, this time, ayusin mo George Garcia pagka nakaupo si VP Sara at binaboy mo itong 2028 election, may kalalagyan ka. Hindi pa ho nabibigyan ng kasagutan yung mga nangyari ng 2025 senatorial election. Ang dami hong mga Duterte candidates ang nanalo nung mga panahon na yon na ika nga nadaya. Dahil sa mga kabalbalan ng COMELEC. Ang takin nyo, meron pang consolidation server na kung saan doon muna iniipon. Paano pagka doon sa pag-ipon na yun, doon na nila linoko sa bayan ng Pilipino. Ito talaga mga mga siraulo na to, akala nila makakaisa pa sila. Ayan na Risa. Nag-anunsyo na si VP Sara. Anong plano mo? Kayo ano na kayo, mag-move na kayo kasi nag-move na tong si VP Sara. Ulitin mo natin, no. Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Ito na sumagot to si Risa Lucaret. Ito, sumagot to si Risa Lucaret. Pakinggan natin. pwedeng arestuhin ang senador.
Kala ko makikisyukran ka. Ang dami kasi nakikisyukran ngayon eh. VP Sara lang yan, syukran, di ba? Anong arestuin? Utot nyo. Sigurado magiging presidente si VP Sara. Ito ho. Pati pa kasi eleksyon eh. Basta't hindi covered ng mas mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo bilang parusa at basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin ni Senate President ay ang naging tradisyon, ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko, pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. Hoy, Lisa Lucaret. Konti pa yung mga yung medyo dagdagan mo pa yung landi ng boses mo. Yung landi kulang pa. Kulang pa yung landi ng boses ha. Lagyan mo pa ng konting landi ng konti para kahit paano yung mga tomador at mga tambay sa kanto, malamang makukuha mo boto nila. Landian mo pa ng konti, madam. And in the meantime, sa ating And in the mga meantime. law enforcement authorities, inaasahan ko rin, nagagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, Ipatupad ang, ang warrant ng pinakamataas ICC. na konsiderasyon ay accountability at consistently mula sa simula. Ako'y nananawagan at naninindigan para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Salamat po. Yan. Yes. Question. Tanong nyo na yung... This is supposedly regarding the infighting within your ranks, or not naman infighting, but this apparent disagreement or conflict between the camp of or the sides of Senator Bam, VP Lenny, and this is in regards surrendering the former president to the ICC. Supposedly, VP Lenny and Senator Bam made some comments na hindi nila noong 2022 campaign na hindi nila papadala si former President Digong sa The Hague kahit na may ICC warrant of arrest. That was essentially the meat of Senator Trillanes' post. What do you make of this, and how do you think will this affect yung alliance ng opposition? Hindi ko pa nababasa yung, I suppose, recent post na yan ni Sunny Trillanes. And sa kung ano ang sinabi ni Mayor Lenny o ni Senator Bam nung 2022, mas fair kung iwan ko sa kanila linawin or ipaliwanag iyon. Ang masasabi ko lang, sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga Higpitan kandidato, nyo. whether by the Di pa kayo nakapili. Nag-announce na si VP Sara. Bili na kayo, ano ba yan? end of the year or first quarter of next year. Ma'am, do you feel that Anak ng toko. End of the year pa kayo pipili. First quarter of next year pa kayo pipili. Pili na kayo. Anak ng toko dito. First quarter, 2025. VP Sara tatakbo ng pagka-presidente. Isang taon pa hihintayin namin. Hindi pa namin malalaman kung sino babalahurain namin. Sabihin nyo na kasi Risa. Ikaw sigurado, malamang sa malamang, isa dyan kasi isa sa mga, si Kiko Pangilinan, hindi nakakanayan. Kasi alam niya, wala siyang karisma. Diba? Itong si Risa, feeling niya meron siyang karisma. Kaya bibigyan ho natin itong isa na to. Dalawang pwedeng puntahan yan. Kung hindi magpresidente, magbibice-presidente. Kaya ngayon pa lang, binabalahura na ho natin yung ali na yan. Okay? Landian mo po, madam. it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028? Naku. Sabi ng Kitang-kita nyo naman ho sa pagmumukha nitong si Lisa Lucaret. Kita nyo naman ho mga kababayan, di ba? Kita nyo naman na talagang, problema to, laking problema nito. Paano ba to? Tatakbo si Sara Duterte. Paano namin tatalunin to? Naloko na. mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will. So, gamitin po natin. Naku, yari ka siya. Ramdam ho natin na intimidated ho yung Ali. Ramdam ho natin sa mukha pa lang na intimidated ho siya dito kay Vice President Sara Duterte. Doon pa lang sa tanong na paano ba yan? Nag-announce na si VP Sara. Anong plano nyo sa 20? Free will. Ang daming pwedeng sagot.
napakaaga pa. Yung tipong politician BS, napakaaga pa. Dami natin problema. Isipin nyo na yan si Sara, di ba? Ang problema natin, kaliwat ka ng korupsyon, tapos bigla siyang hindi pa nga nare-resolve yung kung ano-ano, utak na sa politika. Yun nga kasi ang magiging solusyon ng sambayan ng Pilipino. Kailangan natin ng isang Sara Duterte para matuldukan lahat ng kabalbalan dito sa bansa na to. Naku, balita natin, nagpapapress con daw po si Auntie Claire. Nagpapapress con daw si Auntie Claire. Mamaya ka sa akin, Auntie Claire. Yung announcement ni Mangya VP ka. Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo and that is Nako. VP Sara? Well, Well, dahil Walang index card. Yan ang problema. Pagka walang index card, lutang-lutang din itong si Risa. Yan ang problema, mga kababayan. Ipinipresenta niya sarili niya sa Sambayan ng Pilipino na napakatalino at talagang kayang makipagsabayan. Partida ha, hindi huhiring yan. Mga reporter lang kaharap niya. Alam na niya, anticipated na niya kung anong tatanong sa kanya. At ang dahilan ng pagpapapresko niya dahil nag-anunsyo na itong si VP Sara. Tapos hindi pa niya malaman kung ano isasagot niya. Ganyan ho kahina yan si Risa Hontiveros. ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy Gaano yung ka-importante, pag-level ate? off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Yan. Qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se. Dapat magaling magnakaw, siyempre, 'di ba? Magaling magtago ng pera. Yan mga qualification ng mga ensaymad, ensaymada talyanista, yan ang requirements ng mga boboto sa kanila. Dapat magaling kang magnakaw. Dapat magaling kang magaling kang mag-insertion, 'di ba? Tawag nga sa kanya immaculate insertion, 'di ba? Dapat magaling kang maging proponent. Yan ang mga requirements ng mga talyanista at ensaymada, mga dilawan at pinklawan. Yan o. Kung inaakala nyo mga kababayan, ito paulit-ulit ho tayo dito. Kung inaakala nyo na pagka merong naupong dilawan pinklawan, magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Hindi ho. Magbabago lang yung kamay na magnanakaw sa kaban ng sambayanan. Pero pares lang ho. Same banana ika nga. Pabat yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya at iba pa. Ma'am, still on VP Sara. Of course, we know that there are pending impeachment complaints in the House of Representatives, and if ever it goes up here for trial, you will be the judges, and of course, not just you personally, but all 24 or 23, kung hindi makapasok ang ilan, will be serving as judges. So, and iba sa inyo might be her potential rivals in 2028. So, how will you address yung possibility or yung at least the optics na you are judging a potential opponent and your decision could be interpreted as not being based on the merits of the case, but on the possibility of taking out a potential competitor in 2028? More than any optics, malinaw sa amin dito sa Senado na kung may umabot sa aming impeachment complaints, kami magiging senator judges at magdidesisyon kami at boboto dun sa issue batay sa mga ebidensyang dun pa lang na ipepresenta sa amin. Like most everything that comes before the Senate, usapin yan ng demand for accountability ng ating mga kababayan na answerable lahat kami na nagtatrabaho sa gobyerno, including yung highest officials natin dahil sila yung possible subject ng impeachment complaint. So ako, ngayon pa lang, hinahanda ko ang sarili ko sa posibilidad na may umabot na impeachment complaints dito. If and when that happens, magsisilbi ako bilang senator judge at klaro sa akin yung tungkulin sa akin doon. I-impeach ho nila. Vice President Sara Duterte, tatakbo ng pagka-presidente. Anong dahilan kung bakit i-impeach siya? Yung 125 million na confidential fund. Hindi nyo pa nga nare-resolve yung trilyon. Hindi pa nga natutuldukan ng Blue Ribbon yung trilyong ninakaw sa kaban ng sambayanan. Ngayon, magpapa-impeach kayo ng isang elected government official.
Yun nga ang mga nagnakaw doon sa mga maanumalyang flood control project, hindi nyo ma-resolve ba? Hindi nyo mapanagot yung mga mastermind. Tapos itong 125 million gusto nyo i-impeach. Ano kayo mga saraulo? Ang bihira itong mga to. Ma'am, sorry, balik ako din sa EJK issue. Kasi isa sa inyo mga kasamahan, Senator Bam, yung nagsabi po, at nakikita nyo naman po siguro medyo nag-viral po yung sinabi niya na dapat ho dito litisin sa Pilipinas at hindi sa international court yung mga issue at kaso ng EJK. May we get for the record again your stand on this? Kasi ang sinasabi ni Senator Antonio Trillanes, former senator, yung pagsasalita ng ganito ay insensitive at unfair para sa mga biktima ng EJK, para sabihin na dapat dito daw itry sa Pilipinas at hindi sa international court. Again, I leave it to Senator Bam na linawin o ipaliwanag yung kanyang sariling mga salita. Ang masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl at iba pang mga EJK victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya para sa katotohanan at hustisya. Kaya ko sinusuportahan yung pagrespeto natin bilang isang bansa sa mga pandaigdigang proseso ng hustisya tulad ng Wala ba tayong ganun dito, Senator Risa Hontiveros? Kailangan ba talaga nung pandaigdigang proseso? Kailangan talaga nun? Ang Yan sa bihira. ICC. Ang sinasabi ko kasi nila, ang isa sa excuse nila kung bakit kailangan papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. Dahil ika nga mahirap daw ilitisin ang dating Pangulo dahil nga yung influensya niya. Hindi na siya presidente. Di ba? Napadala nga sa The Hague, Netherlands tapos hindi kaya litisin dito. Kalokohan yun mga kababayan. Ang gusto lang nilang mangyari, paralisahin ang mga kaalyado ng Duterte, padala sa The Hague, Netherlands, Senator Bato at Senator Christopher Bongo. Yan ang gusto nilang mangyari. Hindi siya kung ano pa mang bagay. Ay lahat po yan, bagsak niyan 2028 presidential election. Lahat po nang nangyayari na yan. Ang bagsak ko niyan, 2028 presidential election. Yun lang po yun mga kababayan. Kung ang dahilan kung bakit nila gustong gawin yan na padala doon lahat ng mga kaalyado ni Duterte dalhin sa lahat sa dahig, di ba? Para pagka umabot ang botohan sa impeachment, makakuha sila ng sapat na boto. Di ba? Makakuha sila ng mga mabawasan nila yung mga kaalyado. Ganun lang naman yun. Ay dahil kapag hindi nakakayanan ng ating judicial system dito ang mas ganap at mas responsive na tugon sa ganyang mga Landian mo pa, madam. Konting sa mga landi pa. naulilang pamilya, then at least we Yan. can count on. Wala na ba? Sagad na ba yung kalandian ng boses mo na yan, madam? Yung tipong, yung gawin mo pang kaakit-akit, yung delivery ng yung pagsasalita. Landian mo pa, madam. Community of shared Landi values ng boses, natin sa buong mundo. Pero kung ang tagisan sa 2028 palandian ng boses, madam, sabihin ko sa iyo, walang makakatalo sa iyo. Pagdating sa kalandian ng boses, ikaw ang number 1 diyan. Boses ha, hindi yung pagkatao. Sinasabi natin nang-aakit ang boses ni Risa. Mag-ingat po kayo diyan mga kababayan, no? Baka maakit kayo ni Risa. Tamang nangyayari yung sa ICC ngayon at nililitis nila itong EJK under Duterte drug war. Sinusuportahan ko ang ICC course, at suportahan mo ang sinusuportahan ICC. ko yung mga prosesong idinadaos nila para sa mga mamamayan ng mundo. Suportahan lang na suporta. Kung ang mga mamamayang iyon ay hindi nakatatanggap ng sapat na tugon sa sarili nilang bayan. Ma'am, si Senator... Teka lang, Presidente si Marcos Jr., ba't di nyo kalampagin ang administrasyon para ikangalitisin dito si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, di ba? Nandito sila, Presidente, anak ng toko, kaya nyo padala sa The Hague, Netherlands, di nyo kayang litisin dito. Ano ba naman kaibahan nung paglalahatag ng mga ebidensya na dadalhin sa The Hague, Netherlands? Ang dami yung cheche-bureche, litisin sa Pilipinas, kasuhan sa Pilipinas, ipakulong sa Pilipinas. Ganun na, para sa mga abogado, para sa Korte Suprema, para sa ating mga judicial institution, di ba? Tingnan nyo ho ang pumupusturang maging presidente, wala ho siyang tiwala sa ating justice system sa Pilipinas. Ang dating parang napaka-inutil ng mga abogadong Pilipino. Bilib lang ho siya sa mga banyaga. Magpunta ka na ng The Hague, Netherlands. Doon ka tumira kung bilib ka rin doon sa mga walang yung puti na doon. Senator Ping po, Senate President Pro Tempore, meron po siyang view na kailangan po mayroong local court order for the ICC, for any ICC warrant to be implemented. In light nga po nung pinangalan ng co-respondent sila Senator Bato and Senator Bongo, do you share this view or ano po yung stand nyo on this? Kailangan ba ng local court order? I'm almost sure mapag-uusapan din yan sa caucus namin. Bilang miyembro ng Senado, importante sa akin syempre yung
dignidad ng Senado bilang institusyon. At inuulit ko muli, sa lahat ng mga ganitong issue, ang pinakamataas na konsiderasyon, pinakamataas sa lahat ay yung accountability. So ma'am, paano po namin ma-view yung stand niyo po on it right now? Your personal opinion on it? Sa Doon po sa kung sitwasyon kailangan, ito. yes po. Yung una kong binahagi sa inyo na nililinaw ko na sa batas pwedeng arestuhin kaming mga senador. Ang sinasabi lang namin ni Senate President Soto ay tradisyon na hindi inaaresto ang senador dito sa Senado pag in session kami. Given na kung ang krimen na i-allege or ina-allege ay hindi lalampas sa 6 na taon na pagkabilanggo kung ma-convict ang sino man sa amin. Ano pa yung nabanggit ko kanina? And in the meantime, I expect na yung mga law enforcement authorities gagawin din ang kanilang tungkulin. And yun na nga, naglulook forward ako sa caucus namin mga senador tungkol sa lahat ng mga isyong ito. At sa lahat-lahat, sa mga isyong ito, ang pinakamataas para sa akin ay walang iba kundi accountability. Just in case lang, ma'am, ang kaparusahan ay more than 6 years and Senate is not in session. So you believe the senators, Senator Bato and Senator Senator Bato and Senator Bongo could be arrested? Ayon sa batas, kung hindi kami in session at kung yung ina-allege na krimen, Paulit-ulit naman itong anak ng toko. Paulit-ulit naman itong mga sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Naiintindihan na namin yan. Na ikaw ay gigil na mapadala din sa daing Netherlands itong si Senator Bato at itong si Senator Christopher Bongo. Di ba? Yung mga yung mga detalye kung paano sila naging co-perpetrator itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mantakin niya pati abogado niya co-perpetrator din doon sa mga doon sa mga kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang kaliwanagan, di ba? Mantakin niyo ho yung mga kababayan gusto nang ipadala sa daig Netherlands. Hindi pa natin malaman kung ano ang mga detalye diyan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nga wala pa rin kaso, no, yung formal na kasong kinakaharap niya ngayong mga panahon na to. Diba yung pagbasa ng sa kanya ng mga kaso niya sa 27 ata at 28 kung di ho tayo nagkakamali. Kinulong ho siya na mahigit kulang-kulang 1 taon. Diyan sa daig Netherlands yan, sa napakabulok na lugar na yan, napakabantot na bansa na yan. Galit sa daig Netherlands si PH update. Galit sa dahig. Galit sa Europa si PH. Kaya pagka naririnig natin yung dahig Netherlands na yan, ang unang pumapasok sa isip natin ang ginawa nilang pagpapahirap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. ay above 6 years of imprisonment kung makonvict, pwede kaming arestuhin. Nakaso sa Pilipinas, sinawi niyo ho. Above 6 years ang penalty na kaso sa Pilipinas. Hindi kaso sa dahig Netherlands, okay? Yun. O siguro yung daig Netherlands dahil kayo nga mga mga bilib kayo sa mga puti, no? Pagka dumating yung kaso nun, baka nasa baka wala pang physical na copy, talagang kung maaari lang yung Sergeant at Arms yun dyan, dakpin na itong si Senator Bato at Senator Maybe no, Bongo. kung kailan po yung caucus? Today po ba siya or? Focus kayo. Hinihintay ko yung final word from the leadership. Mag-focus Pero, kayo. Urgent matter ito. So, oras na mag-imbita sa caucus, I'm sure lahat ay dadalo. Mag-focus kayo. Kayo ng consensus as early as now, even if wala pa namang nakikitang possible warrant of arrest from ICC. Gano'ng kalaga na may consensus na yung Senate? Anong gagawin? Well, kung hindi pa man siya urgent, definitely importante siya. So, hindi masama na magsimula kaming magkasundo kung ano yung aming posisyon. Clarification lang po. Si former Senator Trillanes po ba, is he part of the United Opposition or is he part at least of the talks po na ginagawa ninyo ngayon? I do consider him an ally and a friend. Kaya binibilang ko siya at kanyang partidong magdalo sa hanay ng oposisyon. Kailan ka pa naging tagapagsalita ng opposition, Risa Hontiveros? Di ba kailan pa? Binibilang mo siya, wala pang konsultasyon, wala pang pag-uusap sa inyong kung tawagin na United Opposition, ikaw binibilang mo na siya. Baka magalit yung mga kasama mo niya sa'yo, baka magalit si Mami Leni sa'yo, baka magalit si Senator Bam Aquino sa'yo. Sabog-sabog Yung messaging na to mga walang yang to, parang yung messaging sa Malacanang. Di ba? Sabog-sabog, parang anti-clear ang datingan. Ma'am, one question lang. Now that Last question na tayo. ni VP Sara yung pagtakbo niya, and sinabi niyo po kasi sa isang interview, if I recall sa TV5 yata, sinabi niyo na siya yung pinakamalakas so far na kandidato. Pero ano niyo nakikita yung dapat maging strategy po ng United Opposition para matalo nga yung sinasabi niyo pong malakas sa kandidato? Yung strategy na yon bahagi pa ng matagal at matinding trabahong gagawin namin kapag 100% ang kaming nagkaisa sa common candidates namin.
Maraming salamat. Okay na tayo. Naku, natapos na ho ang press con nitong si Risa Hontiveros. At yun ho ang naging tugon ni Risa doon sa mga mga banat nitong si VP Sara. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Sa nakikita ko, I'm very sorry, Secretary Frasco, parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na it will not sell pag doon sa mga marketing materials natin puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi another thing one thing na na-notice ko, halimbawa meron tong sa Japan ba ito magazine. I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin, sa halip ang nakalagay dito, ikaw ng ikaw. Nako, binanatan ho nitong si Rapi Tulfo ang ating tourism secretary dahil sa kanyang pagbibida-bida sa mga patalastas ng ahensya. Ang problema dito, ang tanong ng ating mga kababayan, bakit ang sigasig mo sa pagbanat kay Frasco doon sa issue ng mga maanomalyang flood control project, napakatahimik mo. Kaya ka na paghahalata, si Frasco lang ang kaya mo. Takot ka kay Martin Romualdez at dito kay Marcos Jr. Nung tumatakbo ka, ang dami mong pinapangako. Yan ang ating mga nababasa sa social media. Pero ngayong mga panahon na to, tila bagang nanahimik ka na dahil nakuha mo na gusto mo. Diba? Alam naman nating mayaman siya. Yun ho siya nang ipinangako niya na ika nga bibigyan niya ng hustisya ang ating mga kababayang mahihirap at yung Tulfo style na justice dadalhin sa Senado hindi ho siya nakapalag. Ika nga linamon din ho siya ng politika. Pero bago yan, siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa magsusumal sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Kumbaga inintrohan lang ho natin. Ika nga para malaman nyo na kung ano mangyayari dito. Makikipagbardago lang at ipapahiya lang nitong si Rapi Tulfo. Napaka si Rapi Tulfo talaga nitong si Rapi Tulfo. Itong ating tourism secretary Frasco. Kasama naman kayo sa isang barko. Nakakatawa. Sa tingin mo ba pag bumagsak yan si Frasco, di ka babagsak? Dito nga lang sa mga argumento mo dito, pinupulaan ka ng ating mga kababayan. Ang dami mong ban sa programa mo. At barangay tanod at security guard lang pala kaya mo. Nung hinarap na siya kay Martin at dito kay Marcos Jr., tiklop yung angas-angasan dyan sa si Rapi Tulfo in action. Rekta ho tayo sa kanyang pagsasalita dyan sa Senado. Okay. Last year, there was a 2.2% drop. Alis na ho ako Kayo na ho balang bumalagbag dito sa mama na to Kaya nyo na ho yan. Si Rapi Tulfo lang naman yan. In our tourism or tourist visit to our country. And yung pre-pandemic years, hindi na tayo naka-recover and it keeps dropping. And of course, may mga reasons ibinigay sa atin ng ating gobyerno, Department of Tourism. Nandiyan yung infrastructure na pag-usapan natin kanina, yung airport, seaport, of course, airfares, roads, etc. And dagdag pa dyan, sabi nga ng Department of Tourism, maliit lang yung budget natin sa marketing, $52 million compared to hundreds of $52 million compared to hundreds of millions of dollars sa other countries. So, ang point ko rito ngayon is kung anong meron, pagtsagaan na lang natin siguro muna. Okay? So, having said that, para sa akin, ang focus siguro natin sa marketing. Nakikita ko. Pero bago natin pag-usapan ng marketing, pag-usapan muna natin, anong reason bakit nagkaroon ng draft ng tourist visit from Korea? And isa dyan, nakita ko ata, dahil may namatay ata na Korean tourist, so kumalat yun sa Korea. So peace and order, is that a problem? And then number two, bakit nagkaroon ng big drop sa tourist arrivals from China? Is it because of West Philippine Sea, may tension sa country ng Philippines and China? So naging maigpit ang China sa kanilang mga advisories, dahil nga wag pumunta mo ng Pilipinas and all. Now, let's talk about marketing. Okay, yes, $52 million. That's roughly 3 billion pesos. Bakit hindi tayo makipag-tie up sa mga travel bloggers? Marami yan mga travel bloggers. We connect with them, whether local or abroad. So kung target natin ay mga Korean tourists, so dapat makipag-tie up tayo sa mga bloggers ng mga Koreano. Kung target natin Japan, makipag-tie up tayo sa mga vloggers na Japanese para i-promote yung ating bansa. I think kulang tayo sa departamentong yan. And may nakita akong vlog ng Amerikano, Mr. Chair, sa TikTok, sinisiraan tayo. Sa halip na puriin tayo, ang nakalagay pa ata doon, Boracay, ano bang caption niya doon? Paradise or scam? Para malaman ng ating Secretary ng Tourism,
pagdating mo doon sa Boracay, meron kang nakalagay doon, non-tourist and tourist. So merong pila ang non-tourist at may pila ang tourist. Sa tourist, foreign tourist. Nakalagay pala local tourist and then foreign tourist. Merong 5 pupunta ang booth at bawat booth mag-register ka doon at meron kang babayaran. Doon pa lang nakikita na parang scam agad. This is going to Boracay. So ba't kinakailangan pang pipila ka ng maraming beses para lamang ikaw ay makasakay sa bangka? And then bakit kailangan pa kini-question niya, bakit kailangan pa magbayad sa environmental fee? Why do they have, anyway, lahat naman ng turista, whether local or foreign, why do we have to pay for environmental fee going to Boracay? Saan na pupunta yun? Sana i-absorb na lang yun ng mga hotels. Doon na lang dapat sa hotel. Quietly na pwedeng ibagbag na doon. Bakit kailangan pang ibalando natin na kailangan nyo magbayad ng environmental fees? So yan siguro we have to eliminate doon sa Boracay at napakaraming dadaan ng mga booth para lamang makapunta ka ng Boracay. And agree, Senator Tulfo, may experience din ako dahil ako'y mahilig magmotor. Papunta ko doon sa mga bundok, no? Yung mga tourist destinations, may environmental fee, maraming tourism fee, maraming pang fee. Minsan kasi siguro yung mga LGUs, nagiging enterprising sila, naghanap din sila. So dapat yun pag-usap-usap, mamaya marinig natin kay Secretary Frasco. Saan pa yung may mga ganyang problema? Sana pupunta yung budget na yun. So siguro ito napupunta sa mga LGU. I'm sorry to say na baka kinukurakot lang ng mga taga-LGU yung environmental fee at kung ano ng mga fees na sinisingil. At wala naman tayo nakikita ng mga taga-LGU na naglilinis ng mga karagatan, mga beach, or anything like that. Wala eh. Ang nakikita ko, alam mo, sa Boracay, harap mo, linis mo. Ibig sabihin, yung hotel, ang lilinis ng harap niya. Wala akong nakikita ng taga-LGU. So why charge for environmental fees na mapupunta sa LGU or sa DOT na hindi naman napupunta? Doon talaga sa dapat pupuntahan. Isa pa, sa nakikita ko, I'm very sorry, Secretary Frasco, parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na it will not sell pag doon sa mga marketing materials natin puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi another thing one thing na na-notice ko, halimbawa meron tong sa Japan ba ito na magazine? I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin, sa halip ang nakalagay dito, ikaw and then yung mga groundbreaking pinapakita natin, sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river, the 8 wonders of the world, yun, Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po, at saka yung mga groundbreaking ceremony, which will not sell. If we want to sell something, pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Kasama nga po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan, food, wellness, di ba, adventure. Those are the things that people would like to see, the tourists. And pumunta po ako sa website natin, wala ako masyadong nakikita ng mga lugar na kaakit-akit na para mainganyo yung mga tourist na pumunta. Nakikita ko puro mga festivals. I don't know kung iba yung napupuntang ko website. Maganda po yung festivals. Pero kung kailangan natin talagang ma-invite yung mga tourists to come to our country, ano ba yung reason ba't nagtutour yung mga tao? Hindi naman po sa puro festival ang pinupunta ng mga turista rito. Of course, maganda yung festival. Pupunta sila dito for adventure, wellness, food, culture, and things like that. So yun po dapat ang binibenta natin. Huwag po natin ibinibenta yung maling mga bagay na hindi naman in-expect ng tourists when they arrive in our country. And lastly, dapat yung pagdating pa lamang sa airport, we have to identify who are the tourists, if possible, na vlogger. Kasi malaking dagok to sa atin na pag meron isang vlogger pumunta rito tapos siniraan tayo, magkakaroon ng domino effect yun sa bansa na kung saan sila, not only doon bansa kung saan sila, kundi yung mga followers nila. Tulad nitong American na vlogger, meron pang isa, siniraan tayo, at least itong American, medyo pino pa siya, kaya lang nakasira. So, dapat po, DOT, makipag-tie up po tayo sa mga local vloggers. Marami naman tayong mga local vloggers dito eh. Makipag-tie up po tayo sa mga foreign vloggers. I'm sure makakatulong in one way or the other. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Probably we can continue. Mr. Chair, Yes, Secretary Frasco. may I be given an opportunity to... Yes, please. Yes. Well, first of all, Mr. Chair, I'm very grateful to Senator Tulfo for bringing up the necessary interventions as far as safety and security is concerned, as this is indeed one of the most important sources of travel confidence coming into the country. And therefore, we are in full agreement that there is a need to ensure that the whole of government is working as far as tourist safety. On the side of the Department of Tourism,
to the extent that our mandate allows, our Office of Human Capital Development has trained over 8,000 tourist police that are designated in various destinations in the country in partnership with the Department of Interior and the PNP. In addition to this, in conjunction with our work with the Korean Embassy as well as the Korean Cultural Center, we have also begun trainings on Korean-speaking tourist police. Third, with the establishment of the Tourist Assistance Call Center, first in the Philippines, we have also already trained and deployed Korean-speaking call center agents. The call center is 151 Tour or 8687, and it has already received over 23,000 calls. But then again, all of these efforts are for naught with a single or repeated instance of harm put upon our tourists by lawless elements. This is why we continue with our advocacy that tourist safety should be a top priority. So prevailing has been this advocacy on the part of the Department of Tourism that we have actually proposed the convening of a national tourism task force on tourist safety. My understanding is that this is now with the DILG for review, and the composition of this task force will be various law enforcement agencies in partnership with our local government units. We await the convening of this national task force even as we continue to work with various embassies all over the world. Pertaining to international tourist arrivals, we would just like to put on record that data presented by the Bureau of Immigration together with e-travel shows that in 2025, a total number of 6.48 million international arrivals came upon the Philippines. This is a composite of foreign citizens as well as overseas Filipinos. If you compare the data from 2025 to 2024, using the same metrics of Bureau of Immigration and e-travel, there's actually a 0.76 growth rather than a decline. That being said, we recognize the challenges of the South Korean market. The decline in their outbound travel is not limited to the Philippines, but is seen all over the Southeast Asian region. With that, we have worked very closely with the Korean Embassy, our Korean communities, as well as our tourism attachés and the Tourism Promotions Board, precisely to ramp up efforts on promotions specific to the South Korean market. We have also sought to diversify our markets, veering away from a very high dependency on particular markets alone. With that, we have opened up the Indian market. Our president has shifted the policy from requiring visas to having visa-free travel from India to the Philippines. And this in conjunction with the inaugural flights from Delhi to Manila, which began on October 1 at 3 times daily and which was increased to 5 times daily in December. We have immediately seen a 21% growth from the Indian market. In addition to this, challenges in recovering the Chinese market have also been devastating as far as tourism is concerned in the Philippines. Since 2023, the Department of Tourism has advocated for the institution of an electronic travel system for China, knowing how our competitors have liberalized their visa policies coming from China. The Department of Foreign Affairs instituted the e-travel only to suspend the same a few months later. We did not stop with our advocacy for liberalized visa policies, and we're pleased that very recently, visa-free travel from China has been announced. We do not anticipate an immediate surge in Chinese arrivals, but we do anticipate that since demand from China, according to our Beijing and Shanghai offices, has never waned, that there will be a gradual increase, especially in light of the forthcoming Chinese New Year celebrations. Even so, we recognize that recovery of flights coming from China is less than 50%. And therefore, we request the Civil Aeronautics Board, as well as our partners in the aviation industry, to help as far as accessibility coming into the Philippines and to help in the recovery of flights. Speaking of flights, I understand that the conversation on managing ticket prices is a going concern. This has been talked about not only now, but for many years now. And the solution always seems to be a long-term one. We either reclaim, we either extend the runway, or have to construct facilities that will address this problem, not now, but in the years to come. What has not found too much information or conversation in the public sphere is the fact that the airline industry is a deregulated industry by virtue of an executive order that was issued in 2011, and also in light of international treatises entered into by the Philippines. And so,
it is a humble suggestion on the part of the Department of Tourism that since this is an investigation in aid of legislation, that perhaps it is high time that we revisit the regulations or lack of regulations as far as airline ticket pricing is concerned. My understanding is that the chief regulatory body of this matter is the Civil Aeronautics Board, which is why the Department of Tourism, as early as last year, presented its request to the CAB. First, to present a monthly index of ticket pricing for all airlines in order that there be no market shocks as far as the public is concerned, and in order that the CAB may be able to strictly implement its suggested price ceiling. Without a strict implementation of this matter and without revisiting the deregulation of the airline industry, it is very difficult on the Department of Tourism to manage a matter that is simply not within its mandate. That being said, as far as promotions is concerned, and which is our chief mandate, I would like to put on the record a matter that has been already clarified by the Department of Tourism. In that, the magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. I did not pay for that magazine, no government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image for that magazine. That being said, I wish to clarify that the Department of Tourism maintains two social media sites. One is the corporate site, which reports on the activities of the agency as well as the head of its agency as far as the programs and projects of the Department of Tourism is concerned. And inevitably, as I have sought as best I can to be as present as possible in all the destinations in the country that have been visited by us in the past 3 years, perhaps that is the reason why my face prominently appears in the Department of Tourism's website, as that reports on our activities. On the other hand, there is a marketing platform of the DOT that reports on all of the destinations and markets all of the destinations in conjunction as well with the sites of the Tourism Promotions Board. So we wish to assure this committee that the Department of Tourism has worked as hard as it could as far as promotions is concerned and has advocated as fiercely as possible as far as matters that can help or harm Philippine tourism, but are simply not entirely within the mandate of the DOT. Thank you. Well, Mr. Chair, yeah, thank you for that clarification, Secretary Frasco. You did say that you never gave your consent to this magazine, Japanese magazine, for your picture to be featured in this magazine, free magazine. So what did you do after you learned that they use your picture, your image, and all, and even some items here that describes who you are? So how did they know who you are without you or some of your people telling them? And what did you do after you've learned, for example, if it's really true what you're saying, that they were using your pictures without their consent? Did you do anything? Yes, definitely, Mr. Senator. An immediate investigation was conducted upon my directive, and this is how we were able to find out that Philippine Topics magazine had sought permission to cover the Philippine Expo Pavilion in Japan. This was during the launch of the Philippine National Day of the country in Osaka Expo. And so they were given access to cover the Philippine National Day in Osaka. And my understanding is that the photo that was used as cover for the magazine was lifted from the coverage of that particular event. And the contents of the magazine are all lifted content. These are not the product of interviews that were conducted by them towards me, as there was never any. Therefore, after having learned that they were given access to the Osaka Expo, a demand letter had then been sent to Philippine Topics. First, to establish for the record that the magazine was in no way a directive or an editorial decision on the part of the DOT, and that no government funds were used in the publication Yes, of the ma'am. magazine. I understand that. So since may pag-amin po sa inyo na walang authority or you did not authorize them to use your pictures in this magazine, so para makabawi sila, bakit hindi niyo lang po kontakin ulit sila this time around with your authorization na mag-publish tayo ng mga magagandang tanawin sa Pilipinas, who we are and what are the places that they can go? It's free anyway, you said, right? So why not contact them? Parang quits na tayo, sige, nilagay nyo kami dyan ng walang paalam, ngayon naman may paalam na kayo, pero itong ilalagay nyo, so we will dictate to them what we want published in their magazine since it's free. Why don't we do that? Kasi
mataas ang circulations nito, I would suppose, because it's a free magazine. At maganda, glossy to magazine na ito. So why don't we take advantage of that? My and also, understanding- ma'am, huwag ka magalit, ano? Kasi marami na akong natatanggap ng mga, feedback from other people na pagdating sa promotions, dapat ang pinopromote yung lugar, hindi dapat yung tao. Iwas tayo dun sa personality. We have to promote yung mga pupuntang lugar. Like I said, yung underground river sa Palawan, I think it's 8 wonders of the world ata, is that considered? Tabon Cave, so many other places that we can feature na maingganyo po yung mga tourists to come over to our country. At i-minimize po natin yung mga festival. Okay, festival's good. But the tourists will not come to the Philippines because of the festival. They come to the Philippines because of our beaches, the adventure that they can take advantage of, yung mga diving sites, etc. So nakita ko kasi sa isang website ng Philippine Tourism natin, puro mga festival. Kung akong turista, ba't ako pupunta? Ayoko ng festival eh. Of course, may mga tao gusto ng festivals. Di ba? Pupunta sila. Mga tiatihan, kung ano pa dyan. Sidulog. But hindi po magbebenta sa mga tourist dyan. Ang magbebenta sa mga tourist, yung adventure, wellness, food, etc. Yun ang po advice ko. So lastly, dito po, sige, para makabawi naman tong magazine na ito, balikan nyo sila, sabi mo, this time authorized na namin, ito yung mga magandang tanawin na pwede pumunta, i-promote nyo ito. Can you do that? Senator, unang-una po, hindi po ako nagagalit, nagtatrabaho lang po ako. Kaya, siguro kaya po, grabe po yung atake sa akin, kaya hindi naman ako nagagalit, hindi na ako sumasagot, no? But I just wish to make clear na yung background ko po ay naging mayor po ako dun sa Cebu. Kaya yung manner, yung urgency, yung presence ng pagtatrabaho, ayun po yung background Okay, ko. yes ma'am. Hindi po ako sanay na magtrabaho sa loob lamang po ng opisina. Nandyan po ako on the ground. In less than 3 years po, nabisita na po natin yung lahat ng rehiyon ng Pilipinas and over around 75% of all the 83 provinces of the Philippines. I agree with you, ma'am, totally. Yeah. Hardworking po kayo. Now, sabi niyo po, yung sa magazine, wala pong consent niyo, ilagay mukha niyo. How about dito po sa mga airport sa Cebu? Nandito po yung mukha niyo, welcoming the tourists That's actually not an airport in Cebu. That, I believe, is in Boracay. in Boracay. Yes. So instead po ng picture, like I said, Yes, nothing yes. personal with you, mama. Instead na, sabi ko kanina, personality, ba't di na lang tayo maglalagay ng mga lugar na pwedeng puntahan na para, like I said kanina, for the end time, maingganyo yung mga tao na, sige, pupunta ko, ang ganda niyan. Di ba parang sa ibang lugar, tulad sa Dubai, if I go to other countries, sa airport pa lang nila, makikita mo nun sa walls yung mga lugar na pwede pupuntahan na you're being invited to go to that place. In this case, yan po ba, may authorization po kayo na ilagay yung picture niyo dyan? Senator Tulfo, I'm really glad that you brought this up because earlier you talked about the 5 lines that people are supposed to take before they can enter Boracay Island. That's in relation to this particular situation. So this matter was brought to us as far as the 1.5 hours of waiting time before you can go into Boracay. Considering that the port is being operated by the provincial government of Aklan, we then, as far back as 2 years ago, approached the governor as well as the mayor to provide guidance as far as how they can improve the tourist experience in Boracay. This then resulted in a public-private partnership between the private sector as well as the provincial government of Aklan to introduce an electronic system that would improve those lines, reduce the number of lines from 5 to 2 or 3, I believe, and reduce the waiting time from around 1.5 hours to much less than that. As I recall, the product of the PPP was launched last year, and I'm told that this tarpaulin was put up because I was supposed to have arrived at the inauguration of this PPP project, but another urgent matter came up here in Manila, and hence I was not able to attend. That is the reason why that welcome tarpaulin is there. But I did not direct the putting up of that tarpaulin, but the reason why it's there is because they put it up as a welcome sign at the launch of the PPP project to improve the ticketing of Boracay. Nonetheless, when this matter was brought to light, we actually already ordered all of our regional offices, including Region 6, to take down any offending material, as the case may be, or any material that bears my image. But at the end of the day, I believe that this is a matter of visibility and
performance. The question is whether or not the Department of Tourism has performed its mandate in the past 3 years. I respectfully submit that we have, within the 93% slashed budget that we have been given, and within the limited mandate that we have been given. But it's quite impossible for us to deliver a miracle if we are not provided with the appropriate funding and if we do not obtain the necessary assistance that is needed in order to ensure that infrastructure, connectivity, safety and security, and all of these matters are addressed. Okay, ma'am, huwag kayong magalit ha. Bine-voice out ko lang kung ano yung mga sinasabi ng netizens, kung ano yung nakarating sa akin sumbong. Now, sabi niyo po, yung sa Korea, wala kayong authorization doon, maging sa airport, may authorization ba kayo na para ilagay yung picture nyo? And then isa pa po, meron ditong promotion na kayo po yung nakasakay sa bangka and you're promoting the Philippines at kayo po yung nakadamit ng mga bulaklakin at sa Lake Cebu ba ito? Ito ba walang authorization nyo rin na ilalagay po yung mukha nyo doon sa cover ng magazine na kayo po yung nakabihis at parang nag-invite ng mga tourists? Senator Tulfo, that photo I believe you're pertaining to is one that was taken during the Philippine Experience Program, Heritage, Culture, and Arts Caravan that the Department of Tourism implemented in the Soc-Sargen region. That is not a promotional material, but that's actually coverage of the activities of the department. That photo was taken at the time when we held the Philippine Experience Program in South Cotabato. So bakit hindi na lang po model na taga mismo native Yes. po sa lugar na yon, nakilala sa lugar na yon? Why you? That photo was taken during my presence at the Yes, South ma'am, I know, I Cotabato. understand. Yes. We don't have any fight on that matter. What I'm trying to say is, someone who's recognized in that community, in that place, yung kilala, kunyari, miss kung anong bansa, ano bang lugar po yan? That's Lake Cebu. Cebu. Oh, how about Lake Cebu, yes. Lake Cebu in Cebu? In South Cotabato. So, how about Miss Cotabato instead of you? Nakilala sa lugar na yan. Senator So, Tulfo, let me clarify. No, that- no, ma'am, let me finish Yes. first. Mm. Kanina hindi kita in-interrupt. So bakit hindi na lang po yung isang native na kilala ng mga tao, na kapag nakita nila, maagad-agad maintindihan nila bakit siya nandyan as opposed to ikaw. Isa pa po. Ma'am, these are the things that I'm trying to voice out today. Nothing personal, nothing about you. These are the complaints that my office received, my action center received. They came to me and they talked to me and they told me everything I'm telling you now. Isa pa dito, meron sa isang, ano ba to? Pinakita sa amin na puro nakalagay frasco sa isang, sa Ninawalan, Cebu. So, doon sa mga, yung sa mga tabi-tabi na may mga eateries, mga karinderya. So, merong kahabaan, puro karinderya. I think sa highway ba ito? So, sa taas, sana inilagay niyo po doon yung mga lugar na pwedeng pasyalan. I'm sure na dadaan dito yung mga turista kasi highway po ito. Sa halip na ilagay niyo po yung karatula doon ng mga places na pwedeng bisitahin, ang nilagay niyo po doon, puro apelyido niyo po all the way. So siguro po walang authorization sa inyo, baka yung mga tao nyo lang pong gumawa niyan without you telling them. Baka merong gustong sumipsip sa inyo at nilagay yung name nyo. So siguro po pwede yung sabihin yung mga tao nyo next time, wag puro ako. Dapat yung mga lugar na talagang bibenta sa mga tourist. Is that good enough? Senator, with all due respect, I just wish to place on the record that the photos that have been used and transformed into memes are actually work photos. Is that AI? You're telling me that's AI? No. Okay. This is a work photo. I was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience Program. The interpretation or misinterpretation of that, of course, is up to public consumption. But we have all the documentation to prove that my presence there was a legitimate one, and it was to help the destination as far as crafting of tourism packages, tourism circuits, building up of attention for the destination in conjunction with our tourism stakeholders. I'm not saying, ma'am, that your presence there is not legit. Okay? What I'm saying is, yung presence mo doon, yung sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ng ganito, they came to my office and they told me na ito yung baka pwede may iparating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So, kasi ang nangyari, ma'am, ang dating daw sa kanila, parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you're promoting yourself. Yun po yung dating sa mga tao. Hindi po sa akin yun, ha? That's not from me, from them. So, ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So, maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Di ba? Like I said, diyan sabi mo sa Cotabato ba yan?
Sa lugar, South Cotabato, then let's use Miss South Cotabato as the model, or a native South Cotabato. Ano ba yung pinaka-native niya sa Cotabato? Yung mga indigenous people in Cotabato. Much better versus kayo po. Yun po yung pinapoint out ng mga lumapit po sa akin. Mr. Chair, gusto magsalita si Ms. Rasco? Sec, you want to respond? Yes. I completely hear you, Senator, and I'm grateful that you have brought these matters to light. But since I have the floor, I would just like to reiterate my position that I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yun po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala. Never ka makita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga mukha ng mga pictures nila. That's what the Yes. people that came to me. Perhaps if it is the pleasure of the Yeah. senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. But as far as of my understanding, Of course, ma'am, you can yes. visit. Why not? Yeah, I would even, people will appreciate you going there so that makita mo on the ground kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangang gawin, etc. But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag I pumunta have ka mo not, sa isang lugar, Senator. kung ano yung mga kulang doon, punahin mo and then punuan mo. Yun po yung point ng mga netizens na lumapit po sa akin. Okay? It has nothing to do about you. It has something to do na may problema at sinasabi na kung ano yung problema na dapat punuan natin ngayon. Senator, we would be also very happy to provide your office with all of the promotional efforts that we have made sans my face in the destinations covered in order to indicate that the Department of Tourism has not ever ceased from promoting our destinations, notwithstanding our very, very limited budget. Yes, Ms. Rasco, is it about regarding this topic? Can I just get back to you? I just want to finish first yung po sa airfare because this is one of the more important matters that we have to resolve during this hearing. I'll get back to you. In fact, I invited you because of the article in the Inquirer because we need your feedbacks on what are the things that are probably before we let Secretary Cristina Frasco go, we would want, the chair would like to find out also what are the problems, that are the tourists would encounter in the country, aside from, of course, you are doing your best to promote the country, marketing, kahit na po niya kinap yung budget niya to 100 from 1 billion to 100 million. I mean, compared to other countries, that's very small. But still, we would like to find out later on. Just like, Senator Tulfo, balikan ko lang po yung with your indulgence, yung pong airfare. DOT and siguro cab po, Attorney Arcilla will take advantage if your presence. Meron po ba tayong regulation o policy na sinusunod sa pagtakda ng mga airfares sa mga lugar, especially ito mga tourist destination pinag-uusapan natin, siguro nakikinig kayo, ang kasi yung Busuanga, yung Siargao, and Basco. Ito yung mga medyo mahal, and it was pointed out earlier also by the airlines, it's because of the use of turboprops, pero wala tayong magagawa in the long run, matagal pa ho tayong yung mga extension for them to accommodate the airports to accommodate bigger aircraft, matagal pa ho. So yung cab, what can we do at present, para at least ma-lower natin yung cost ng airfare? Ito yung inaangal na ating mga, siguro yun yung tumatawag kay Senator Tulfo na umaangal na napakamahal. Si Attorney Arcilla. Thank you po. Good morning or good afternoon. Good morning to our chairman and to Senator Tulfo. Good morning po. Thank you for that question. Before I answer that, Your Honor, maybe my answers would be in the context of the deregulation of the aviation industry in the Philippines, which was ushered in by Executive Order 219 issued in 1995. The long and short of it po, fares are deregulated in the Philippines in the same way that there is practically no country in the world
that fixes fares. At pero hindi po ibig sabihin that the government and the CAB has abandoned the task of looking after the welfare of the riding public. Meron po tayong, hindi po naman absolute yung deregulation na yan. So meron po tayong mga proseso by which you are able to oversee and manage the fares. Meron po kami tinatawag na analysis, a number of analysis like market analysis, cost analysis, meron kami historical analysis, at meron po kami actual fare survey na ginagawa para makita yung average fares. Kasi po, hindi na, ang fares po sa buong mundo, yung tinatawag na variable, iba-iba po yun, depende sa time of purchase, marami pong buckets, yan po ay ginagawa sa buong mundo. Kaya ang tinitingnan po namin yung average fares, survey po namin yung distribution ng tickets that are being sold. So, meron pong fare ceiling na tinatawag. At because of this clamor nga po about this high fares sa mga, especially sa mga tourist destinations, mga high-end destinations, as papuntang abroad, ay mga Pilipino, ay 50% yan napupunta sa TIEZA, which is under Department of Tourism. Magkano po yung 50% na yan? How much does it translate to? And ano na po yung mga infrastructure na nagawa po ng DOT o ng TIEZA na nanggaling po sa travel tax? Can we mention or name at least a few? Mr. Chair, I'd like to yield the floor to the COO of TIEZA, GM Mark Lapid. Oh, yes, Mr. Lapid. Anak ka ni Senator Mark? Yes po, sir. Okay. A pleasant afternoon po, Your Honor. For the, I'll just give the number for 2024, sir. Okay lang po ba? For since 2015, sir. Since 2015, we were able to collect travel tax share for TIEZA share lang, amounting to 27.288 billion pesos. Billion po. Okay. Since 2015, sir. Since 2015. For last year, sir, for 2024, we were able to get our 50% share amounting to 3.9 billion pesos. So, The 50% of since the... 2015 up to today, magkano na po? For 2015, sir, 27 billion. 27.288 For po. 2015 lamang. Yes po. 2016, 2015 to 2025 po. 2025, 27 billion. 2015. Yes po. 27 Yung pong share ng Yeah. TIEZA. Okay, thank you, sir. For CHED po, sir. Yan, sa Yeah. TIEZA na lang muna. Okay po. So, yung 27 billion, paano po na-distribute yun? Saan po napunta? Yung 27 billion po, sir, na-allocate po sa different projects po all over the country. Like, sir, yung mga hyperbaric chamber, mga TRAs, mga tourism champion challenge po namin, yung mga ibang support po ng Hyperbaric chamber? yes, sir, sa diving industry Para po. sa diving? Yes po, sa mga diving destinations So, po where are natin. these hyperbaric chambers located at? Where are those? Meron We ba have in location? Darwin po. We have in Boracay, sir. How many are there? We have 10 po ang naka-purchase na po namin at naibigay na po namin, including Anilao. We have one in Mandaue, Panglao, Bohol, Puerto Princesa, Mabini, Batangas, Incoron, Palawan, Darwin. Mr. Lapid, this is not your fault, Doc, kasi alam ko, bago ka lang. We're talking about infra, kasi nakalagay dito yung 50% is supposed to be for infrastructure. Yes po. Pero ang hyperbaric is not infrastructure. Infrastructure Para, sir. this is for divers. Yes po. Kaya kasi nakaspecify talaga doon sa travel tax. This is not your fault, ha? Yes po, sir. Nakalagay doon infrastructure. Yes po. So hyperbaric is not an infrastructure. Siguro with the Judge Sector J. Mark Lapid, can you enumerate to Senator Tulfo yung mga major infrastructure projects sa TIEZA, yung mga hotels, Yes, mga yung mga tourism areas, po. para lang for his information also, para alam po. Yes po. Please enumerate to this committee para alam po natin yung Yes, sir. Yeah, project ng TIEZA. Madagdag ko, Mr. Chair, kasi isa ako doon sa sinasabi ko alisin na sana itong travel tax. Pero nakita ko na may silbi naman to, especially sa CHED. So kaya sabi ko, pinupropose ko na ang travel tax ay ipapato na lamang sa mga business class passengers. Pag economy, dapat i-free na yon. Total, pag nag-business class ka, may pera ka, may pang-travel ka, kayang-kaya mo magbayad ng travel tax. Yung sa economy para makatipid, huwag na. But anyway, sige po, Mr. Lapid, sir. So, yung mga malalaking infra project Yes. ng Sir, TIEZA. we're not actually limited lang po ang agency namin to hard infra. Marami rin po kaming sinusuporta ang iba, including, sir, pati yung mga pagpapagawa po ng mga water and treatment facility like in Puerto Galera, in Boracay, in El Nido,
in Coron, pati po yung sa Baguio. So pati po yung rehabilitation po ng Burham Park ginagawa rin po namin. Yung hotels yun po, yung mga nirehab natin. Baway, Banawi. Yes po, yung Banawi Hotel. And the other nirehab po hotels, namin. para lang po alam ng committee. Apo, yung mga Banawi Hotel, nirehab po natin, Mount Data, nirehab po natin, pati po yung pagtulong po sa pagpaparehab ng mga heritage churches natin, kasama rin po kami, we're providing funds. Pati rin po itong sa sports tourism na bago po kami rin po ang nagpa-fund. Siguro, Ito Mr. po, Chair, sir. meron ako nabasang article na which I agree na dapat pag mga infra na merong ibibigay sa DOT instead of DPWH, idediretso lang sa DOT. Kaysa naman nasasayang pag sa DPWH, winawaldas lang. Now, doon po sa 27 billion and all from 2015 na napunta galing sa tax, travel tax inyo. Wala ko ba mga kalsada kayong nagawa? Sir, hindi po kami nag-implement ng kalsada because sir, meron pong TRIPSI program under the DPWH po, which is yun po yung roads leading to tourism destination na way back po is, I think they have amount mga 8 billion po yata yun per year, sir. Yun po. Kasi may nakita ako, Mr. Chair, yung sabi ko isang vlogger na Amerikano, pinakita niya lubak-lubak yung sa Boracay. So sana makagawa tayo ng project yung from the city going sa mga lugar, yung mga tourist destination na maayos yung kalsada. And again, I do agree with that article that I've read na sana imbis na maibigay sa DPWH yung mga infra projects doon sa mga tourist area, diretso na sa DOT. I agree with that. Yes, sir. I think that's the Secretary's lobbying also for that. Dahil for the past few years, sir, nag-submit po ata ang DOT ng list ng mga infrastructure list for under the TRIPSI program. Unfortunately, sir, hindi po ata na pondohan, sir. Yan siguro, Mr. Chair, yun pwede natin ilakad yun na magkaroon sariling budget yung DOT para sa mga infra project, lalo sa mga kalsada. Kasi sinong manggaganahan pupunta sa isang liblib na tourist destination kung lubak-lubak, mati-turn off tapos maputik. Pero kung yan yung kalsada, isa pa lang factor, Mr. Chair, kaya medyo bumaba rin yung tourist visits natin bansa. I-factor in natin yung mga nangyaring disaster recently sa Cebu. Kasi ang Cebu, isa sa mga tourist destination yun eh. Tuloy-tuloy na earthquake, tapos yung landslide, plus yung mga bagyo. So siguro pagdating ng mga summer, meron tayo dapat mga promo na para buhos yung dating ng mga turista. I think. What do you think, Secretary? Senator, no less than 31 travel alerts were issued by countries last year in light of the earthquakes, the super typhoons, the floodings, and other issues of national importance that cause public disturbances. And our data shows that every time a travel alert is issued, the daily arrival also is negatively impacted. As far as Cebu is concerned, we're not waiting for the summer to intervene. We have already launched the Visit Cebu campaign. This was early January, wherein we partnered with Cebu Pacific as well as the Hotel, Resorts, and Restaurants Association of Cebu, wherein if tourists from 6 specific markets that include South Korea, China, Japan, Thailand, among others, purchase a travel package of around 2 to 3 days, we give them 1 extra night for free coming into the country if they ride Cebu Pacific as well. So what we have seen from this early intervention is that numbers are starting to pick up for Cebu. And of course, the hosting of the ASEAN Tourism Forum was also very helpful. Partial numbers would indicate that apart from the international tourist arrivals, the value of having had this hosting has already yielded around 1.4 billion pesos in sales leads, and that's just from around 81% of the sellers that participated in the travel exchange. Okay, Mr. Chair, nandito ba yung DOTR? Do we have the DOTR here? Okay. DOTR, I understand na yung nakukolekta nyo sa mga terminal fees and all, yung mga is it DOTR? Napansin ko, may mga budget, may mga pera kayo nakukolekta yung DOTR. May pumapasok na pera sa inyo. Dapat yung ginagamit nyo sa pag-construct ng mga airport, pagpapalawak ng mga runways. Are you doing that already? Tama po kayo, Senator Ravi. Actually, ang kapo ay mayroong tinatawag natin corporate operating budget. Yung amount na ito po yung process ng mga air navigations natin on flights crossing our area. So ito po yung mga pera kung saan nagiging pundo ng CAP intended for the infrastructure development, repair and rehab ng mga existing airports natin. Okay, yeah, you did mention about infrastructure development, the money that came from collection fees sa terminal fees, right? So yung sa akin, bakit ninyong gamitin din yun para pagpapalawak ng mga airports?
tulad nito sa Siargao, palawakin yung runway ng Siargao nang sa gayon, makakalanding yung malalaking eroplano, mas bababa yung presyo. Naintindihan ko yung sinasabi ng mga airlines as well, na napipilit na sila yung mahalan dahil factor in yung BAT, tapos nandiyan pa yung maliit lang eroplano, yung aircraft, na gasoline, etc. etc. So, but that's not should be the reason at all. Pero mas makatulong kung yung runway natin, pahabain natin. Tulad ng sa Kawayan, Isabela, matagal ko sinasabi yan na palawakin yung runway doon. Hanggang ngayon, kayo sa DOTR, wala pa rin ginagawa. Puro na lang kayo pangako, ang napapako. So, yung mga tourist destinations, mga lugar, palawakin yung runway. Budgetan nyo. Di ba? Yes, sir. Wala ng reason ng DOT na sasabihin, wala, kulang kami sa infra. Pero kung nandiyan ang infra, pinalawak nyo ng runway, tapos, di ba? Tapos maganda yung pamamalakad sa mga airports doon, hindi siksikan, maganda yung mga e-gates, ayos yung pag-process sa immigration, kasama yun sa mag-coordinate kayo sa mga tag-immigration, smooth ang pag-arrival at paglabas ng airport, connectivity and all. Maging maayos siguro ng tourism natin, medyo tataas. No? So anyway, balik tayo dun sa infra. So wala kayong doon sa mga pera. Magkano nakukolekta nyo? Kinikita po ng DOTR through the CAAP. Mr. Chair, wala po akong figures noon kasi po ang departamento ng CAAP ang may hawak. But for the infrastructures, for example sa Siargao, sa ngayon po ang focus po namin dito ay magkaroon ng extensions. Yung papunta po doon sa may kalsada. Extension of what, sir? Extensions of runway. Okay. At ang konsiderasyon po namin na binibigyan ngayon is yung right of way. So dito po, through the DOTR and to the local government, ito po yung binibigyan na mabilis na action with regards doon sa right of way o site acquisition. Yan yung sinasabi ko, sir. So mag-concentrate din kayo doon sa pag-expand ng runways. Kasi nabanggit na nga ng mga airlines, Cebu Pacific and Philippine Airlines, hindi makalanding yung mga malalaking eroplano na kayang magkarga ng maraming pasahero. So nakakarga lang nila 72 passengers if I heard it right, versus dapat paging 80-20 ba, na that can carry up to 420 passengers. Kaya mas maraming pasahero, mas mura. Konting pasahero, tataas yung presyo ng pasahe. Pero kung malawak yung runway, pwede na maglanding malalaking eroplano. So